Paano naman sa D360 Bank? Paano mag-delete ng beneficiary? Sana mapansin nyo po, Lods. Ngayon na D360 at saka take mo naman yung mag-delete tayo ng beneficiary. Yo, what's up kabayan? Ayan, bali mag-delete po tayo ng beneficiary sa D360 Bank at saka sa take mo apps. Ayan, pag meron po kayong maling na beneficiary na nailagay, i-delete nyo po yung beneficiary na yon, at yung may mga multiple beneficiary na hindi na active, i-delete nyo na lang. And nakaraan video po, nag-upload po tayo ng kung paano mag-delete ng beneficiary sa STC Bank at sa BART. May nabasa po tayong mga comment doon, katulad po na ito. Cancel send lang po yan if di po nakuha tulad sa akin. Binalik naman yung pera ko sa BART account ko. At ito pang isa. Madaling lang po pag magkamali. May instruction po para makancel po ang hinulog nyo. Wag, mali po yan. Hindi ko po yan may advice mga kabayan na ika-cancel nyo pagka may mali kayong beneficiary. Mas maganda po pag meron po kayong maling beneficiary, i-delete nyo na po. Huwag nyo na po yung katulad yung kino-comment nila na may cancel option naman po pero minsan nadi-delay din yung cancel. Once na natagalan sa pag-cancel, wala nang cancel option. Maabala pa po kayo pagka ganon. Kaya pag may mga mali na po kayong beneficiary, ma-advise ko i-delete nyo na kagad. Pero pag meron po kayong multiple beneficiary na hindi na active, i-delete nyo na rin mga kabayan. So ayan, umpisa na po natin. And login lang po kayo sa D360 apps nyo. Unahin natin itong D360. Sa dashboard, dito tayo sa taskbar sa baba. Click nyo po itong transfer. Ayan yung mga recent beneficiaries natin. Click nyo yung view all. Ayan, piliin nyo na po yung i-delete yung beneficiary na may mali or hindi na active. Ito katulad na ito. Sa bangko. Ito nasa taas yung delete, ayan, trash bin. Click nyo yan. Tapos delete beneficiary. Yan, ulitin nyo lang yung procedure pagka may di-delete pa po kayo. Ulitin natin. Ito, i-delete ko na. Tapos i-add ko na lang siya ulit. Tapos yung trash bin ulit. Tapos delete beneficiary. Okay na po yan. I-refresh nyo lang. Ayan na. Dalawa na lang natira sa beneficiary ko. Ito naman po tayo sa take mo apps natin. Iba naman po ang procedure dito. Login lang kayo sa take mo app nyo. Ayan yung dashboard. Punta kayo dito sa in transfer. Ayan yung mga beneficiary list. Ito may category din kasi dito. Ayan sa family. Style naman po dito. Pag magdi-delete sa take mo, iba naman. I-slide nyo lang yan yung sa pangalan. Ayan, i-slide nyo lang. Tapos delete. Tapos remove beneficiary. So ganun lang. Ayan, mag-remove pa tayo ulit. Ito namang isa. Slide nyo lang yan. Pakaliwa. Tapos ayan, remove. Ayan mga kabayan, gawin lang po kung paano mag-delete or mag-remove ng beneficiary sa D360 at sa Take Mo apps. Kung may na-aksidente po kayo na-delete, i-add nyo na lang po ulit. Mag-ingat po kayo mga kabayan sa paggamit ng online transfer apps. Yung OTP, wag nyo pong bibigay kahit kanino, at saka yung pag may nakakausap kayo na hinihingi yung personal at bank details nyo, wag po kayong maniniwala mga kabayan. Ingat po at maraming salamat.